Isang magandang umaga po sa ating lahat. Maaari po bang mag-form tayo ng group and let us pray for one another and for the service po. God bless. Hallelujah! Isang mapagpalang Sunday po sa ating lahat. Palakpakan naman po natin ang Panginoon sa araw na ito. Ayan, sige maaari bang batiin mo naman yung katabi mo, sabihin mo masaya ako dahil nandito ka. Ayan, masaya ang bawat isa dahil ang oras na ito, ang araw na ito, ay isang araw na naman ng muling pagsamba sa Diyos na dakila. Amen po ba? Amen. At sino dito ang excited na magpuri sa Panginoon? Itaas ang kamay. Amen. Lahat tayo ay manabik sa presensya ng Panginoon because ngayon pa lamang may ginagawa na ang Diyos sa buhay natin. Amen. Amen. Sige, let us put ourselves in the act of humility sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Heavenly Father, Lord, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, maraming salamat, Panginoon, sa hininga na ito, Lord. Maraming salamat because you have allowed us to be in this place, Panginoon, to worship you, to honor you, to sing our praises to you, Lord. Kaya naman, Panginoon, ngayon pa lamang, Lord, linisin mo na ang puso ng bawat isa, Lord. Linisin mo ang isip namin, ang bibig namin, Panginoon, ang kaluluwa namin at ang mga puso namin so that, Lord, we may worship you with all our hearts, with pure hearts, with pure intention, oh God. And Lord, allow the Holy Spirit to be upon us. Ialaw mo, Panginoon, ang banal na Espiritu ang siyang kumilos sa simbahan na ito at sa mga anak mo, Panginoon. And ngayon pa lang, Lord, maraming salamat na sa gagawin mo. Lord, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin. Ikaw lang ang siyang maitaas, madakila. At ang lahat ng excited magpuri sa Panginoon ay sumigaw ng Amen! And Amen. Hallelujah. Sige, palakpak natin ang kamay natin para sa Panginoon. Tayo ay sama-samang sasamba sa Diyos na dakila. Hallelujah. Come on. Sabay-sabay natin purihin ang Panginoon because in His presence,
there is true joy, there is true peace. Hallelujah. O kay sarap magpuri, sumamba sa ating Diyos. O kay sarap umawit, sumayaw sa ating Diyos. Sabay-sabay na itataas ang ating mga tinig. Sabay-sabay na sisigaw ng Hallelujah! Hallelujah! Tayo na sama-sama na mag-alay ng pagsamba. Tayo na sama-sama na umawit ng papuri sa nag-iisang Diyos. Nag-iisang Diyos! Nag-iisang Diyos, Jesucristo. Hallelujah! Minsan pauwitan natin ang Panginoon. O kay sarap manatili sa presensya ng ating Diyos. O kay sarap. O kay sarap sa piling at magdiwang sa ating Diyos. Sabay-sabay na itataas ang ating mga tinig. Sabay-sabay na sisigaw ng Hallelujah! Hallelujah! Tayo na sama-sama na mag-alay ng pagsamba. Tayo na sama-sama na umawit ng papuri sa nag-iisang Diyos. Nag-iisang Diyos, Jesucristo. Hallelujah! Maaari bang makita ang mga kamay na pumapalakpak para sa Panginoon? Yung sabik sa presensya ng Diyos. Hallelujah! Sabay-sabay tayong papalakpak, tiindak, lulundag at hihiyaw sa Diyos na buhay. Minsan ba? Pumalakpak, umindag, lumundag, lumundag, at hihiyaw, at humiyaw. Minsan pa, pumalakpak, umindag, lumundag, at humiyaw. Una lang sa pumalakpak, hallelujah, umindag, lumundag, at humiyaw, at humiyaw. Sabay-sabay tayo. Tayo na sama-sama na mag-alay ng pagsamba. Tayo na sama-sama na umawit ng papuri. Tayo na sama-sama na mag-alay ng pagsamba. Tayo na sama-sama na umawit ng papuri sa nag-iisang Diyos. Nag-iisang Diyos. Nag-iisang Diyos, Jesucristo. Hallelujah! Patuloy tayong mananabik sa presensya ng Panginoon. Amen! Amen! Awitan natin ang Diyos. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Inaasama sa presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik. Come on! Nananabik na makita luwalhati ng iyong Minsan ba? pagkat. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Inaasama-sama. Inaasama sa presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik. Nananabik na makita luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw na nga. Itaas mo yun sa Panginoon.
mo ang buhay ko. Ito'y iyong Minsan ba? Sumasayaw! Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa. Nananabik na makita, muli mong pagbisita. Panginoon! Panginoong Jesus, Malaya! malayang malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko. Ito'y iyong Sabay-sabay tayo! Sumasayaw! sayaw na nga. Ilalakas mo yung para sa Panginoon! Hey! Nananabik na makita, muli mong pagbisita. Come on, let's do this! Panginoong Jesus, hey! Malayang malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko. Ito'y iyo. Sumasayaw! Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa. Nananabik! Nananabik na makita, muli mong pagbisita. Panginoon! Panginoong Jesus, Malayang malaya! malayang malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko. Ito'y iyo. Hallelujah! Patuloy tayong mananabik sa presensya ng Panginoon. Because in the presence of our God, there is true peace, there is true joy, and there is true freedom. Hallelujah! Hallelujah! Purihin natin ang Diyos na buhay, ang Diyos na dakila, at ang Diyos na mga pangyarihan. Hallelujah! 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 Can we shout hallelujah for the Lord? In 1, 2, 3, hallelujah! Hallelujah means praise the Lord. And today, sama-sama tayong patuloy na aawit sa Panginoon. Sino dito nakaranas ng pagmamahal ng Panginoon? Taas ang kamay. Amen. Lahat tayo nakaranas ng pagmamahal ng Panginoon. Kaya naman muli nating ibabalik sa Diyos ang pagmamahal na binigay niya sa atin. And let us declare and be reminded of this word. Sa mga awit 91 verse 1 to 2, it says here, siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa pagkalinga ng makapangyarihan ay makapagsasabi kay Yahweh, maugkat kanlungan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkakatiwala. Sino dito nagtitiwala sa Panginoon? Itaas ang kamay. Amen. Patuloy tayong magtiwala sa Panginoon because He has given us this life to worship Him, to honor Him, and to give our praises to Him. Kaya naman, church, ang tunay na kapahinga natin, na kanino? Na kay Jesucristo. Kaya naman right now, let us continue to dwell in the presence of the Lord at i-acknowledge natin na ang lilim ng Panginoon ang kailangan natin. Ating awitin. Panginoon, ang nais ko'y kagandahan mo ay pagmasdan ang pag-ibig mo sa aking tugon. Kailan may di pababayaan, Panginoon, ang nais ko'y kagandahan mo ay pagmasdan ang pag-ibig mo
Itaas mo yan sa Panginoon. Ay kalinga at sandigan Di nagbabago. Di nagbabago Pangako mo Salita mo'y manghahawakan Sa iyo lamang Matatagpuan mo, Diyos. Matatagpuan sa iyo lamang Mananatili sa iyo hiling Pagsasambahin ka sa dakong lihim Mananatili sa iyo lilim Nang masumpungan ka sa dakong lihim Mananatili sa iyo lilim Masasambahin ka sa dakong lihim Mananatili sa iyo lilim Nang masumpungan ka sa dakong lihim Purihin ka, Jesus Ating kakilangin ang Diyos Ating awitin sa Panginoon. Ang papuri ko Itaas mo yan sa Panginoon. Sa'yo lamang inialay, O Panginoon, ang puso ko'y sa'yo magpakailanman. Ang pagpuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang inialay.
Papuri sa aking tagapagligtas. Purihin ka, Jesus. Hari ng langit, hari ng buhay ko. Papuri sa kataasan. Yes, Lord. Papuri sa aking tagapagligtas. Purihin ka, Jesus. Hari ng langit, hari ng buhay. Lahat ng papuri sa'yo lamang. Ang buhay ko'y sa'yo. Lahat ng papuri sa'yo lamang. Ang buhay ko'y sa'yo. Lahat ng papuri sa'yo lamang. Ang buhay ko'y sa'yo. Lahat ng papuri sa'yo lamang. Ang buhay ko'y sa'yo. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo, Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Purihin ang Diyos. Tataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko. Ikaw, O Diyos. May ilalakas pa yan para sa Panginoon. Ipas sa kalangitan ang iyong mapapantayan. Minsan papurihin natin ang Diyos. Pupurihin ka sa awit, yes Lord. Itataas ang aming tinig, itatanghal sa buhay ko. Tanging ikaw, O Diyos. Ikaw lang, Panginoon. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di For the last time, purihin natin ang Diyos. Pupurihin ka sa awit, itataas. Awitan mo ang Diyos na nagbigay sa'yo ng kalayaan, Itatanghal sa buhay ng kapayapaan. Tanging ikaw, O Diyos, higit pa sa kalangitan. higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Ating ideklara ang pangalan ng Panginoon. Jesus. Say Jesus, Jesus. 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 Awitan mo ang Diyos. Jesus.
Jesus, ang nag-iisang Diyos na buhay, Diyos na dakila. Ikaw lamang ang maitaas sa lugar na ito, sa simbahan na ito, at sa bawat taong nagpupuri, nagbibigay ng awit, nagbibigay ng kagalakan. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Tunay na tapat ang Diyos sa buhay natin. And indeed, in His presence, there is true joy, there is true freedom, and there is true rest. Kapatid, sa nakakapagod na mundo, ang presensya ng Diyos ang pahinga mo. Amen. Amen. Kaya naman, Lord, maraming salamat. Purihin ka, sambahin ka. And Lord, hindi ka pa tapos dito, Panginoon. Meron pa kaming i-expect, Panginoon, sa araw na ito. And Lord, continue to inhabit the praises of your people. Lord, malugod ka sa bawat pagpupuri ng iyong mga anak. And Lord, allow our hearts, allow our minds to be open of your word. And Lord, kung sino man po ang magbabahagi ng iyong salita, allow him to be a mouthpiece, Panginoon, na gagamitin mong instrumento upang mas makilala at mas maranasan pa namin ang dakila mong presensya. Lord, we surrender everything to you, Lord. We lift up everything to you. We adore you, Panginoon. We magnify you. We honor you. We praise you, Lord, forever and ever. At ang lahat ng anak ng Panginoon na nakaranas ng dakila niyang presensya ay magsabi ng Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Makakaupo na po tayo. God bless us all. Good morning! Praise the Lord. Hallelujah. Talaga pag English, ano? Kaya ng umaga, binati ko sa Tagalog, sinagot ako English. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Napakabuti ng Panginoon at muli, binigyan tayo ng napakagandang araw. Amen. Nasilayan natin ang sikat ng araw. At higit sa lahat, muli binigyan tayo ng another day ng ating buhay dito sa lupa. Amen. Praise the Lord. Are you blessed? Praise the Lord. Yan ang sinasabi ko. Energetic ang mga anak ng Diyos. Amen. Hallelujah. So, sa atin pong, meron pala. Meron pa bang first timer? Saan yun? Inahan niya pong tumayo. Sino po ba yung first time? Ayan. Welcome po kayo, kapatid. So, atin po siya ipanalangin, mga kapatid. Hallelujah, purihin ka o Diyos. Salamat, Panginoon, sa buhay ng aming kapatid na ito na tunay. Kayo po ang nagdako sa kanya sa lugar ng ito, Lord God, upang kasama namin siya sa pananambahan sa inyo, Panginoon. Pagpalain niyo po siya o Diyos na may maranasan niya ang pag-ibig, Panginoon, ang pagkalinga at ang iyong patuloy na presensya sa kanyang buhay o Diyos. Lord, salamat po sa kanyang buhay. Nawa, maranasan niya ang inyong patuloy na pagkilos o Diyos, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Kaupo na po kayo. Salamat po. Welcome po sa ating second service. At ganoon din sa ating mga kapatid na nasa online. Welcome po kayo. At maging attentive po tayo ngayon at napakaganda sa bawat araw ang biyaya at ang mensahe ng Panginoon. Di po ba? They are new every morning. Great is thy faithfulness. Amen. So, sa ating pagpapatuloy ng ating tema, tika muna, sandali pala. For update, yung sa ating blessing ko, i-share ko, nakalikom na po tayo ng 27,000+. Praise the Lord! Praise the Lord! At patuloy pang mga dumadating ang mga bote. Ayan. Praise the Lord! Salamat sa buhay ninyo, mga kapatid. Pagpapalang lubos ang patuloy nating mararanasan. Amen. So, sa ating pagpapatuloy ng ating tema sa buwan na ito, walking in the Spirit, o lalakad o lumalakad tayo sa banal na Espiritu.
Atin lang balikan, let's recall for those messages na naibahagi na sa atin last 2 weeks. Yung una po ay living by the Spirit, na kung saan ating natutunan na we have a victory or we have a victorious life or Christian life if we walk by the Spirit. Amen? And be filled by Him. Last week naman ay binahagi sa atin ng ating mahal na pastor yung flowing in the Spirit. Okay? Flowing in the Spirit. Wherein ating natutunan kung sino si Holy Spirit, ano ang kanyang mga katangian, at kung ano ang ginagawa niya sa buhay nating mga Kristiyano. Amen? So, busog na tayo sa patungkol sa banal na Espiritu. Ngayon naman, ang kapahayagan ng Diyos ay patungkol sa bagong buhay sa Espiritu. Bagong buhay sa Espiritu. Bakit bagong buhay? No? Okay, so ang atin pong text ay mababasa natin sa Romans chapter 8 verses 1 to 4. Ang sabi niya, sabay-sabay natin basahin. There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. Verses 3 to 4. For what the law could not do in that it was weak through the flesh, God did by sending His own Son in the likeness of sinful flesh, on account of sin. He condemned sin in the flesh, that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Let us pray. Father God in heaven, thank you, O God, for this wonderful moment na kami, O Lord God, ay nakapagbasa ng inyong mga salita. Salamat sa inyong mensahe sa amin, O Lord God, sa araw na ito. Lord, patuloy kang kumilos sa aming mga buhay. Give us wisdom, understanding, O Lord God, upang aming maintindihan ang inyong mensahe at ititimo sa aming mga puso't isipan, aming maisapamuhay at maibahagi namin sa aming kapwa, Panginoon. Puspusin niyo po kami ng Santong Espiritu, O God. At kung meron ka pang nakikitang, di ka nais-nais sa aming mga puso at kaisipan, alisin niyo po ang lahat ng ito, O Diyos. At nawa, Panginoon, maging matabang lupa ang aming mga puso na tatanggap na iyong mga salita. Ganun din, Panginoon, bigyan niyo po kami, Panginoon, O Lord God, ng patuloy na lakas, Panginoon, O Diyos. At yung aming puso ay mag-aalab, O Diyos, O Lord God, sa patuloy na pakikinig ng iyong mga salita. Salamat po ng marami. As your servant, O God, give me boldness, Lord God, to share the gospel. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. As a background, mga kapatid, itong chapter 8 ng Romans, nagbago. The tone of Paul's letter changes from yung struggle kasi yung sa chapter 7, puro struggle po yun. Naalala niyo po ba yun na naglalaban yung kanyang flesh at yung spirit? Okay? Yun po yun sa chapter 7. Now in this chapter 8, the tone of his letter changes to victory and confidence. Okay? Na-discover niya, Paul discovered that the same grace na nagbigay sa kanya ng kaligtasan ay siya rin yung grace na mag-i-empower sa kanya. Okay? Just as he transferred his trust and surrender to God, okay, for his salvation. Kaya sabi nga, dapat niyang ilipat ang kanyang tiwala at patuloy niyang isuko ang kanyang buhay sa ating Panginoong Jesus for His sanctification o yung pagpapabanal. Okay? Dapat laging isusuko. Kasi nga po, we are still under sanctification. Okay? Ulit-ulitin ko man, the day that we accepted the Lord Jesus Christ until He comes the second time, that's the period of our sanctification. So lagi tayong puspos ng banal na Espiritu upang tayo ay hindi matangay ng ating laman at ng dyablo. Ang pagtalikod na ito from self-empowered na buhay o self-empowered life ay nagbibigay pahintulot sa atin na mamuhay ng Spirit-empowered life. So, ibig sabihin, talikdan na natin yung sarili natin na dati nating gawi at mamuhay tayo sa banal na Espiritu. Romans chapter 8 is the fullest discussion. O ito yung kabuuan, no? Yung chapter 8 kabuuan ng
discussion about new life in the Spirit. So kung babasahin niyo po yan, nandyan po ang lahat ng panuntunan kung paano tayo mamumuhay sa banal na Espiritu. Ang sabi ni John Stott, isang theologian, ang sabi niya dyan, ayan, the new life in the Spirit made possible through faith in Jesus Christ as Lord of life, brings deliverance from the old bondage of sin and death. One obtains the new life in the Spirit by availing oneself to the resources of life that are His in Christ Jesus, through whom we are more than conquerors. The Christian life is life in the Spirit, which is to say, a life that is energetic. Kanina, di ba? Energetic kayo. Praise the Lord. Sustained, directed, and enriched by the Spirit. And lastly, without the Spirit, the Christian life is impossible. The Holy Spirit is the source of everything for us to live as a Christian. Amen ba yun? Amen. So we have 3 points na pag-uusapan sa araw na ito. And una, first point, liberated from condemnation. Wow. Paul begins his portion, this portion of letter, itong first verse ng chapter 8. Nasabi dyan, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. No more condemnation, o sa Tagalog, ngayon nga'y wala ng kahatulan sa mga nakay Kristo Jesus. Wow! Wala ng kahatulan, hindi na tayo hahatulan, mga kapatid. Praise God. There is therefore now points back to the triumphant note of Romans chapter 7:25, na kung saan sa wakas ay naunawaan ni Pablo, no? Sa buong lakas, sabi niya, yung kanyang solusyon ay kanyang doon sa kanyang pakikipaglaban. Nalaman niya, kasi doon sa verse 7, sa chapter 7, nakikipaglaban siya. So dito sa verse 8, nalaman niya na yung pakikipaglaban niya ay sa kanyang laman na nakakabagabag na kasalanan, ay meron na siyang solusyon. Okay? Sinisikap ni Apostol Pablo sa buong lakas ng kanyang kalooban at pag-iisip na sundin ang kautusan, lakas niya at pag-iisip, na sundin ang kautusan at maglingkod sa Diyos. Ngunit patuloy siyang, he continuously fail. No? Nagkulang at nagkasala at siya ay patuloy na nagkulang at hindi siya nagtatagumpay, lagi siyang nag-fail. Dahil sa sarili niyang lakas, sa sarili niyang pag-iisip. Okay. Ang tanong, hahatulan ba ng Diyos si Apostol Pablo sa lahat ng kanyang failures in his battle? Another question. Hahatulan ba ng Diyos si Apostol Pablo because he failed to the will or to do the will of God in his flesh? Ano kayang sagot natin doon? Hahatulan ba siya? No, ang sagot. Yan po, maliwanag ba? No condemnation to those who are in Christ Jesus. Mga kapatid, the good news is our new position in Christ received by grace through faith. Okay? Ephesians chapter 2 verses 8 and 9. Cannot be taken away. Hindi na po mababawi, hindi na po maalis sa atin yung ating posisyon sa Panginoong Jesus. Okay? Kapag diniklara ng Panginoong Diyos, when God declares na matuwid na ang isang tao, no one can correctly accuse him. Alright? And no one can justly condemn him. Romans chapter 8 verses 31 to 34. Pakibasa nyo lang po mamaya yan. There is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Nang namatay si Lord Jesus, when He died on the cross, okay, inako niya lahat ang kahatulan
sa kanyang sarili. Lahat. He took the punishment that intended for us. All the punishment na dapat tayo ang sasalo o magdadanas, siya na ang sumalo. 1 Peter chapter 3 verse 18. All who believe in Him have eternal life. Amen? Lahat ng naniwala sa Panginoong Yesus, mayroon na tayong eternal life. Hallelujah. John 6:47, and are no longer condemned by God. Wow. Hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan na natin Diyos na buhay. Meron na tayong eternal life. Wala pa tayong condemnation. Wow. God never condemns us for striving to serve Him. O kung sa Tagalog, hindi niya tayo hahatulan sa ating pagsisikap na maglingkod sa Kanya. Even if, like Apostle Paul, sinikap nating mamuhay out of the power of the flesh. In our effort to serve God, we might fail and fail. Di ba? Maaaring tayo ay bumabagsak sa paglilingkod sa Panginoon. Pero nagpapatuloy naman, bumabangon. Amen? Bumabangon dahil sa udyok ng banal na Espiritu. Okay. Now, ngunit hindi tayo hatulan ng Diyos. Dahil dito, sabi nga, when we stand before the Bema seat of Christ. Ano yung Bema seat? Yung po yung Christ judgment. Yes, there is no condemnation to those who are in Christ Jesus. Para sa atin na tumanggap sa Panginoong Yesus na ang buong puso, wala nang condemnation. Okay. Siya na ating tagapagligtas. At para din sa mga taong naglipat ng kanilang pananampalataya from their old faith to the Lord Jesus Christ, para sa kanilang walang hanggang kaligtasan, ay nagkaroon din sila ng kasiguruhan. Okay. Those who place their faith in who Jesus is and what He has done, there are no condemnation. Ulitin ko, there is no condemnation for those who are in Christ Jesus, our Lord. Wow. Mga kapatid, God will not judge us for our sin. This is the thing. He will judge us concerning what we have done for Him. He will judge us concerning for what we have done for Him. The Christian's judgment is one of the confirming rewards o yung pagtitiyak na mayroon tayong gantimpala na mababasa natin ito sa Matthew chapter 16 verse 27. For the Son of Man, si Jesus po ang nagsasabi dito, no? For the Son of Man will come in the glory of His Father with His angels, and then He will reward each according to his works. Sa Tagalog, gagantimpalaan niya ang mga tao ayon sa kanilang mga gawa. Kaya nga, sabi diba, for your labor in the Lord is not in vain, because He will give you the reward when He comes. Amen? No judgment of condemnation. At ito yung magiging reward. Ayan po. Ang ganda, di ba? Kapag tayo ay nakakuha ng honor sa ating pag-aaral sa academics, di ba? Pag-akyat natin sa stage at sasabitan tayo ng medalya. Napakasarap, di ba? How much more kung mayroong ibibigay sa ating crown? Yan po, no? The incorruptible crown, o sa ibang version, the victor's crown. 1 Corinthians 9:25. For living a disciplined Christian life without compromise. Stand with your faith. Do not compromise. You will have a crown, incorruptible crown. Pero kung paganyan-ganyan ang iyong faith, don't expect to receive a crown. Amen? That's very clear, okay? The crown of righteousness, 2 Timothy 4:8. For those who wait longingly for His coming. Yung sabi ka na, Lord, dumating ka na, Panginoon. Wow. Pangatlo, the crown of glory. 1 Peter 5:4. For being faithful in the ministry God has given you. Kaya mga kapatid, if you have a ministry, mahalin nyo ang inyong ministry. Paglingkuran nyo ng buong puso ang ating Panginoon. Amen? Huwag tayong manghinawa na maglingkod sa Diyos. We have a crown. Crown of rejoicing. 1 Thessalonians 2:19, for winning souls for Christ. Kaya sabi nga, share the gospel
Win them for the Lord. We have a crown. Wow, ang sarap. Maglalakad ka, no? Doon sa lantay na ginto na mga kalsada, meron ka pang crown. Wow, ang sarap talaga naman nun. Di ba? The crown of life, James 1:12 and Revelations 2:10, for those who persevere under trials. Kahit anong pagsubok, nagpapatuloy sa paglingkod sa Panginoon. Ano man ang bagyo, ano man ang problema sa buhay. Nawalan man sa buhay sa kanyang paglilingkod, naroon pa rin ang katapatan sa Panginoon. You will receive a crown. Pangako ng Lord Di po ba? He will reward according to His works. Ang tanong, may magtatanong, sigurado magtatanong. Pastor, okay lang palang magkasala ang Kristiyano kasi wala nang condemnation. No? Okay lang pala magkasala kasi wala nang kahatulan, hindi nahatulan ng Diyos. Kapatid, kahit kailan, hindi okay magkasala. Amen? Hindi okay magkasala. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Lalo na't sinasadya o kaya paulit-ulit na ginagawa. Hindi okay. Nalulungkot ang banal na espiritu. Nagigrieve ang banal na espiritu kapag tayo nagkasala. Hindi siya makakagalaw sa buhay natin. The reason why there is no condemnation is because we are set free from the terrible sequence of cause and effect which creates the law of sin and death. Yun po But this is the thing. Wala nga tayong condemnation, hindi tayo harap, o wala na tayong paghahatol na mararanasan. We will face the Lord Jesus in His judgment seat. The judgment seat of Christ involves a time in the future when believers will give an account. Lahat tayo magsusulit sa ating Panginoon. Lahat tayo haharap sa Panginoong Yesus. Magsusulit tayo kung ano ang ating ginawa. Ito yung sinasabi, 2 Corinthians 5:10. We must all appear before the judgment seat of Christ so that each one of us may receive what is due us for the things done while in the body, whether good or bad. Yun naman ang balik. No condemnation, but we will face the Lord Jesus Christ. Okay? Kasi baka, okay na. Pasaya na ako kasi walang condemnation. No? Praise the Lord. Pwede na akong gumawa ng gusto ko. Hindi po. Maliwanag po, di po ba? Amen. Praise God. And take note mga kapatid, this warning is for the Christians, not the unbeliever. For the Christians. Gaya ng itinuro ng Panginoon Yesus sa kanyang parable, babalik ang maharlikang lalaki mula sa malayong lugar dahil doon siya ginawang hari at siya ay nag-assign ng kanyang mga alipin at nagbigay ng mga talento. At ang sabi, gawin ninyo ito habang wala ako. Babalikan tayo ng Panginoong Hesus. At sisingilin tayo, ano ang ginawa mo? Ano ang ginawa mo? Mababasa natin yan sa Luke chapter 19 verses 11 to 26. But for those outside of Christ, yung mga unbelievers, wala sa pananampalataya sa Panginoong Yesus, they will be condemned. Sila ay hahatulan. For there is salvation in no one else. At ang sabi sa Acts chapter 4 verse 12, for there is no other name under heaven given to men by which we must be saved. Only the name of Jesus. Amen? Meron tayong kaligtasan. Hahatulan ng Diyos ang mga tumatanggi sa kanyang pag-ibig na inialay sa pagkamatay ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo at sa kanilang mga kasalanan at pagtanggap. Ngayon, the analysis of Paul has the result. Ito yung result ng kanyang analysis. The indwelling sin o yung nananahan na kasalanan sa atin ay maaring mangingibabaw ito. Okay? Mangingibabaw ito sa luma nating kalikasan. Magugulat ka nilang, bakit ako ganito? Matagal na akong Kristiyano, magagalitin pa ako. Okay, matagal na akong Kristiyano, hindi pa ako
ayos mag-isip. Puro pa rin karumihan ang aking nasa isip. The fallen man, ang lumang makalaman. Dumating sa punto na kailangan Paul need to make his own decision. Ano ba talaga? Ang sabi doon, he can try to live in himself, in his old self, or he can surrender to God and live in Christ Jesus. Ganon din tayo. We have two options. Two options. Mamumuhay ba tayo in our old self or surrender to God and live in Christ Jesus, and we will receive the reward as He promised. It's your choice. Mamili lang po kayo doon. If we still live in the flesh or we live in the Spirit. Now, we've been liberated from condemnation. Wala na tayong condemnation. Anong kasunod? Ayan na po yung judgment seat ng Panginoong Jesus. Lahat tayo haharap sa Kanya. Okay? Now, tapos nang liberated from condemnation, now liberated by the Spirit of life. The empowering presence of God's Holy Spirit sa atin ay nagbibigay ito sa atin ng kalayaan or freedom. Freedom from sin at death. At nagbibigay kapangyarihan sa atin para maging banal. So ito yung sinasabi sa ating teksto, for the law of Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. Or sa Tagalog, ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Kristo Jesus ay nagpalaya sa atin mula sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Anong ibig sabihin nito? As Apostle Paul used the word for, di ba nakita natin dyan, first word of the sentence, for, ibig sabihin may pinanggagalingan. At ito ay galing doon sa verse 1, okay? Na ang ibig sabihin nito ay, sinasagot niya ang katanungan. Why those in Christ Jesus shall experience no condemnation? Bakit ang mga anak kay Kristo ay hindi na makakaranas ng paghatol? So ito ang sagot niya. Yan ang sagot niya. Because the law of the Spirit of life in Christ Jesus has set you free from the law of sin and death. Amen? Amen. Hallelujah. The liberating law of the life-giving Spirit has freed us. No? Yung life-giving Spirit ay nagpalaya na sa atin from the enslaving law of death-giving sin. O yung ang nagpapalayang batas na nabibigay buhay na Espiritu ay nagpalaya sa atin mula sa umaaliping batas ng kasalanan na nagdudulot ng kamatayan. Tapin nyo nga yung katabi ninyo, malaya ka na, kapatid. Amen? Malaya ka na. Praise the Lord. Hallelujah. Huwag ka nang bumalik pa sa pagiging slave. Amen? The term law in this verse does not refer primarily to any written code, but mainly to authority or power. The law of the Spirit is the authority and power of the Spirit. The law of sin is the authority and power of sin. Mas makikita natin ito, mga kapatid, kung ating babasahin yung sinulat ni Apostol Pablo sa Romans chapter 7 verses 21 to 25. Mas maliwanag natin maintindihan ito. Sabi niya sa verse 21, so I find it to be a law that even when I want to do right, evil lies close at hand. Ganun po eh. Pag gumagawa ka ng mabuti, nandyan naman yung diablo. No? Di ka tatantanan. Okay? For I delight in the law of God in my inmost self. But I see in my members another law at war, no? With the law of my mind and making me captive to the law of sin which dwells in my members. Nagtatag of war na naman sila, no? Yung kanyang espiritu at ang laman, sin. Makita na dito mga kapatid that the law of sin is the power and authority that
sin has in Paul's body. At hindi ang anumang nakasulat na batas. Nasa kanya mismo. Sa kanyang katawan. Ganon din sa atin. Pare-pareho lang naman tayo. No? Meron pa rin dyan ang authority ng kasalanan sa ating katawan. Siya ay patuloy na nakikipaglaban sa sarili niyang mga nanitirang makasalanang hilig ng katawan. Ganon din tayo. Meron tayong pinaglalabanan. Ayoko na nito, Lord. Ayoko na nito. No? At sabi sa verse 24 and 25, "Wretched man that I am, who will deliver me from this body of death? Thanks be to God, through Jesus Christ our Lord. So then I myself serve the law of God in my mind. But with my flesh, I serve the law of sin." Dalawa. Therefore, the law of sin and death dito sa verse sa ating teksto ay yung kapangyarihan at authority, the power and authority ng sin na namamahala o nag-rule over sa ating buhay bilang isang tao. Kung saan ang Diyos ay hindi naghahari kundi ang laman. Makanti ka na ng konti, pak! Nako, bibigla ka, ka na agad. Bibigay ka na agad kasi nasa laman ka pa rin. Pero kung makanti ka man at hindi ka na nag-respond, patay ka na sa laman. Ibig sabihin, ang banal na espiritu na ang namumuhay sa iyo. Clear ba yon? Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Mga kapatid, ang ating flesh is the old nature which refuses to rely on God and delight in His ways. Romans chapter 8 verse 13 ang sabi, "If you live according to the flesh, you will die." Kung mamumuhay ka according sa iyong laman, mamamatay ka. Mamamatay ka. Hindi ka mamamatay sa physical, kasi sasabihin, may pilosopo, pastor, nagkasala naman siya, ba't di siya namatay? No? Spiritual death po. Okay? So, sabi doon, that is why the law of sin is called the law of sin and death. The person whose flesh dominates o nangingibabaw sa kanyang buhay is ruled by the law of sin and will die. Mamamatay. Magkakaroon ng kahatulan para sa mga lumalakad ayon sa kanilang dating kalikasan na pinamumunuan ng batas ng kasalanan at kamatayan. This death refers to spiritual separation from God, as I said earlier. Tayo ay nakagapos ng ating masasamang kalikasan o makasalanang kalikasan. Likas nating sinusuway ang kautusan. Ipinagbabawal. Example na lang sa pagkain. Bawal sa iyo maalat. Sige pa rin ng sausaw sa patis. Masarap kasi. Bawal sa iyo ang matamis. Panay pa rin ang tsokolate. May gamot naman. Doon pa lang simple, ano po? Simpleng ilustrasyon, hindi natin masunod. Bawal pero masarap. Huwag na lang nating dagdagan. Marami pa Marami pang bawal na gusto ginagawa ng tao. Sinusuway. How much more the Word of God? Di po ba? Sabi nga, tayo ay nakagapos ng ating masasamang kalikasan. Yun Yun ang katotohanan. Likas sa atin yung sinusuway natin yung kautusan. At nalaman natin na ang nagbibigay buhay na salita ng Diyos, siya yung humahatol. Kasi nung nabasa natin ang salita ng Diyos, ay bawal pala ito. Pero teka lang, sandali lang. Sabi, magpakarami kayo. O di magpakarami. Ay, iba naman yung sinasabi. May ibang pamilya. O di ba? O, gagawin mo pang panangga yung salita ng Diyos. No. Dahil dito, Apostle Paul can refer to the law as the law of sin and death. Pero sabi nga, hindi na kailangan yan sa ating mga Kristiyano dahil, ang sabi, for the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. Pinalaya na tayo. Pinalaya na tayo ng banal na Espiritu. Ang ating Diyos,
God is omnipotent, all-powerful God. Okay? And His Spirit is a spirit of power and authority, transforming and renewing our minds, sanctifying our hearts. Pinapatay niya ang masasamang gawa ng laman at pinalaya tayo sa batas ng kasalanan at kamatayan. Meron akong na-share kanina. Ito rin yung devotion namin ng aming sa admin devotion. Naalala niyo ba yung nakita ng Panginoon Jesus sa templo? Andun yung mga nagtitinda ng mga hayop, mga ibon, iba't iba, no? Mga panghandog, no? Ginawang marketplace, ginawang money changer. Anong ginawa niya? Pinaghampas niya, di ba? Tinaob niya yung mga mesa. Ipinaunawa sa amin ng Diyos. Ganun ang ating buhay. Kasi ang ating buhay, ang ating katawan ay templo ng Diyos. Amen? Yung senaryo na yon, ganun ang natin, buhay natin. Madumi, mabaho, maingay, puro walang kapayapaan. Ganun ang buhay natin. Anong ginawa ng Panginoon Jesus? He drove out all of those things. Ganon din ang ginagawa ng banal na Espiritu. Inaalis niya ang marumi, ang mabaho, malangsa sa ating buhay. Amen? Kung hahayaan natin siya. If we allow Him to move in our lives, to cleanse our hearts and our thoughts, at magiging busilak ang ating puso. Mangyayari yan, kapatid, kung hahayaan natin siya. Amen? So, sabi nga, transforming. So, but the relationship tung verse 2 and verse 1 ng ating text ay nagpapakita kung wala ang mapagpalayang gawain ng banal na Espiritu sa ating buhay. Kung wala siya, there will be condemnation. There will be condemnation o magkakaroon ng paghatol. Mga kapatid, we have been born again for how many years, how many decades, and have experienced a new birth by the power of the Holy Spirit. Namatay na tayo sa luma nating pagkatao at sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan. Okay, we're dead doon sa kasalanan, sa sin and death. At nakapasok na tayo sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Yes, we have been pardoned and set free, liberated not only from condemnation, but also to service. But, merong but eh. But only by surrendering ourselves to the leading of the Holy Spirit. We can serve God in spirit and in truth. That's the condition. By surrendering fully to the leading of the Holy Spirit, that's the time we can serve the Lord in spirit and in truth. Amen? Amen. Praise the Lord. Christ came not only to give us salvation, He came to give us sanctification. Ang sabi diyan, I came that they may have life and have it abundantly. Mga kapatid, walang dahilan kung bakit ang mga na kay Kristo na ay namumuhay pa sa pagsunod sa sulsul ng diktador na batas ng kasalanan at kamatayan. Kaya lang mayroon pa rin, dapat hindi na eh. Si Kristo na ang nananahan sa kanilang mga buhay sa mamamagitan ng banal na Espiritu. At ang kanyang Espiritu ay maaaring magbigay sa kanila ng bagong prinsipyo. Ano yung bagong prinsipyo na yon? The law of the Spirit of life. Dapat yun ang susundin eh. Di ba? Itong indwelling life in the Spirit is stronger than the strength of the indwelling sin. Kasi banal na Espiritu eh. One of the triune God. Kaya lang ang tao talaga nandun pa rin sa laman. Pinipili pa rin ang bawal. Okay. At ito dapat ang magpapalaya sa atin sa paghahari ng kasalanan kung tayo ay patuloy na nagpapasakop sa ating Panginoong Jesus through His Holy Spirit. Mananatili tayo sa Kanya. John chapter 15 verses 4 to 11. Kaya, mga kapatid,
nararapat lamang daily, sabi nga, daily, magpasakop tayo sa banal na Espiritu. Daily, magpapuspos tayo sa banal na Espiritu. Daily, let Him fill us. Amen? Amen ba yun? Amen. Praise the Lord. At siya ang maghahari sa ating buhay. At syempre, ang resulta niyan, we can glorify God. Amen? Hallelujah. So una, liberated from condemnation and liberated by the Spirit of life. Now, liberated from sanctification. Mga kapatid, because of man's weakness, likas tayong mahina. Yes, likas tayong mahina. And we are spiritually yung inability natin sa spiritual o yung wala tayong kakayahan sa spiritual. No? Dalawang hakbang ang ginawa ng Panginoong Diyos. Mababasa natin ito sa ating teksto sa verse 3 and 4. Sabi sa verse 3, makikita natin that God sent the Lord Jesus Christ to intervene and deal with the root of the problem of sin. At sa verse 4 naman ay kanyang ipinadala ang banal na Espiritu. God sent the Holy Spirit upang bigyan tayo ng tagumpay laban sa problema ng kasalanan. So ano ang ginawa ng Panginoong Yesus? What Jesus has done. For what the law was powerless to do because it was weakened by the flesh, God did by sending His own Son in the likeness of sinful flesh to be a sin offering. Naging sin offering ang ating Panginoong Yesus. And so He condemned sin in the flesh. Makikita natin dito mga kapatid that the Lord Jesus Christ became man in order to be our substitute. Siya yung kapalit natin. In His flesh, kinailangan niyang dumanas ng sakit, ng physical na sakit, dumanas ng emotional rejection, ng spiritual separation from God. Mababasa natin yan sa Matthew chapter 27 verse 46. Namuhay siya gaya ng mga tao. Okay. Ngunit ginawa niya ito para atin siyang pamarisan. Ginawa niya ito upang siya ang magiging modelo natin. Amen ba yun? In perfect fellowship with a holy God. Dahil siya ay naparito in the likeness of sinful flesh o makasalanang laman, He could then present Himself as the final. Siya yung final na sacrifice, which is enough upang bayaran ang lahat ng ating mga pagkakasala. Bayaran ang lahat ng ating pagkakautang sa Panginoong Diyos. John chapter 10 verse 18 and Hebrews chapter 9 verses 11 to 15. In order to receive the gift of a full pardon from God, every person must allow the Lord Jesus to be his or her personal substitute. Full pardon. Nangangahulugan ito na lumalapit tayo sa Panginoong Diyos na may panampalataya at naniniwala tayo. Dahil siya ay dumating na katulad ng makasalanang laman, ipinako sa krus at dinala ang lahat ng kasalanan ng tao ng sanlibutan doon sa krus ng Kalbaryo. At ang ating kasalanan ay binura. Binura na yan mga kapatid. Ang sabi, 2 Corinthians 5:21, God made Him new, no sin to be seen in our behalf, so that in Him we might become the righteousness of God. Binayaran na lahat ng Panginoong Jesus. Our own sinful flesh is crucified in Him. Yung ating kasalanan, yung ating makalaman, na i-crucify na yan. So that when we are free, meron na tayong kalayaan na sumunod sa ating Panginoong Jesus sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu in obedience to God. Romans chapter 6 verse 6 to 11 and Galatians chapter 2 verse 20. Tayo mga Kristiyano, we as Christians, ay mayroong kamatayan at pagkabuhay na mag-uli ng Panginoong Yesus. Naka-impart sa atin yun. No? Naka-credit sa ating account kung yan pa ay bangko. Naka-credit sa ating account.
Sa gayoy, kanselado na, bayad na lahat tayo sa ating mga pagkakautang. Yan yung sinabi. Having canceled the debt ascribed to us in the decrees that stood against us, He took it away, nailing it to the cross. Lahat yan, binura na ng Panginoong Yesus. Because of this full pardon, tayo mga Kristiyano ay dapat araw-araw, mga kapatid, dapat araw-araw natin itinuturing sa ating mga sarili na patay na tayo sa ating laman. Patay na tayo sa lahat ng ating makamundong pamumuhay, sa makasalanang laman. Dahil natalo na ng Panginoong Yesus ang kasalanan at kamatayan. We can live by the power of His Spirit, who will conquer sin and death in all who trust in Him. Galatians chapter 5, verse 16 and 25. Makita natin, the Lord Jesus Christ has done to free us. Yun ang ginawa ng Panginoon Jesus upang tayo'y mapalaya. Mga kapatid, pahalagahan natin yung pagkatawag sa atin ng Panginoon. Pahalagahan natin yung ginawa niyang sakripisyo sa krus ng Kalbaryo. Pahalagahan natin ang kaligtasan na binigay sa atin ng libre. Libre. Huwag tayong patumpik-tumpik sa ating panampalataya. Amen ba yun? Amen. Magpatuloy tayo mga kapatid. Because we are in these last days. Sabi nga, babalik siya with His reward. Babalik siya. Ang sarap po na sa kanyang pagbabalik, meron tayong matatanggap na gantimpala. We will receive a reward na kung saan walang katumbas na yaman dito sa mundo. So ang sabi, kung ang Panginoong Jesus ay may ginawa, meron din naman ang banal na Espiritu. What the Holy Spirit does. Sabi diyan, in order that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us, who walk not according to the flesh, but according to the Spirit. Kung ano ang sinasabi ng banal na Espiritu, sundin natin. Huwag yung ito, gusto ko ito eh. Gusto mo lang yun. No? Mga kapatid, the Lord Jesus Christ lived a sinless life. Siya lang ang nakagawa nun. Alam natin yan. Siya lang ang naka-perfect sa law. Dahil ang sabi sa Romans chapter 3 verse 23, all others have sinned and fall short of the glory of God. Walang exempted. Okay. Tanging kapag tayo ay nanatili sa Kanya, sa Panginoon Jesus, maaari tayong walang kasalanan kung mananatili tayo sa Kanya. Only Jesus has the power to overcome sin in the flesh and serve God. When we claim Him as our personal Lord and Savior, His righteousness, yung kanyang katwiran ay nagiging katwiran natin. Ang nakikita ng Diyos Ama, ang katwiran ng Panginoon Jesus, hindi yung sarili natin. Napakaganda, di po ba? Ang sarap malaman. Panginoon, yung lilim, kaninang kinanta natin, mananatili tayo sa lilim ng Panginoon Jesus. Yun kasi ang nakikita ng Diyos Ama. Amen? Pag lumayo tayo sa Kanya, umalis tayo sa Kanyang lilim, makikita na ng Diyos kung sino ka. Hindi na niya makikita ang lilim ng Panginoong Yesus dahil umayo ka sa Kanya. Okay? So, Christ becomes our Lord and our head. So, bilang ulo, siya yung dapat masunod sa ating buhay. Inako niya ang responsibilidad sa atin o para sa ating mga kasalanan. Inako niya yun, mga responsibilities na yun. So mga kapatid, hindi lamang niya tinupad ang katwiran ng kautusan para sa atin by dying in our place and by living the perfect life we could not live. Binibigyan din tayo ng kapangyarihan. He also empower us na lumakad ng matuwid sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. We can live righteously because of the power of the Holy Spirit. Amen? Amen. Hallelujah. 2 Corinthians chapter 5:21. Diba? So as we allow Him who was perfected by living
in submission to God. Ang sabi sa Hebrews chapter 5, verse 8 and 9, although he was a son, he learned obedience from what he suffered, and having been made perfect, he became the source of eternal salvation to all who obey him. Siya po yung ang source ng lahat-lahat. Salvation. Tayo rin ay lumalakad ng ayon sa kautusan, gaya ng ginawa ng Panginoon Hesus. Ngayon, ito ang tandaan natin. It is impossible to live the Christian life in the flesh. If you are in the flesh, you cannot live as a real Christian. You cannot live. Ang tanging paraan upang makamuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos is to have the Lord Jesus Christ at siyang kinalugdan ng Panginoong Diyos. Ipamuhay natin ito sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu. Remember, without living, abiding in the Spirit of Christ, we cannot live the Christian life. We cannot live. And as we walk in the Spirit, nililinis tayo ng Diyos. God sanctifies us. Mamamalayan mo na lang, hindi ka na ganito, wala na yung mga negatibong pag-uugali sa iyo. Doon mo maranasan na ang nangunguna sa iyo ay ang banal na Espiritu na. Hindi na ang iyong sarili. Amen? Praise the Lord. Christ in us, the hope of glory. Sa ating pagtatapos, mga kapatid, God asks us to live a new life. Mamuhay tayo sa bagong buhay sa Espiritu. By, sabi diyan, exchange our old life that derives its direction and source out of our own strength for a new life that comes from abiding in Christ's purpose and strength. Yan po ang dapat natin gawin. Kalimutan mo na yung sarili mo. Kalimutan mo na ang buhay mo sa dating pagkatao mo. Ipagpalit natin sa buhay na pinangungunahan ng banal na Espiritu. Amen. Ang sabi pa sa Galatians 2:20, for I have been crucified with Christ, and it is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself up for me. Do not take for granted the love of Jesus. Do not take for granted yung pagligtas sa atin ng Panginoon Jesus. Amen? Amen. Bagong buhay sa Espiritu, dying to self daily in order to live a new life in the Spirit is the only way to continuously live in a right relationship with God Himself. Daily. Araw-araw na pagkamatay sa ating sariling laman. And lastly, we should live under the law of the Spirit of life in Christ Jesus with sure rewards. Wow. At His coming as He promised. Sumusunod ka na, meron ka pang gantimpala. Amen? Now, sabi, ginawa ng Diyos ang lahat para bigyan tayo ng kalayaan. Wala na tayong ginawa, kundi magtiwala lamang sa Panginoong Hesus. Sumunod lamang sa Kanya. Mga kapatid, pakisagot lang yung tanong na ito. I have a question for you. At sagutin niyo ito sa inyong puso. Buong pusong pagsagot. Will you open your ears for Him who is pleading? Si Jesus po yun. And your heart, open your heart by surrendering your life today and to walk in the Spirit. Sa Tagalog, bubuksan mo ba ang iyong mga pandinig at ang iyong puso? Bubuksan mo ba, kapatid, sa pamamagitan ng pagsuko mo ng iyong buhay ngayon at ikaw ay susunod sa banal na Espiritu? Sagutin niyo po sa Panginoon. Amen? Tayo pa'y tumayo. At
sa ating pag-awit sa Panginoon. Ariin natin ang awiting ito ay isang panalangin. Hayaan natin ang banal na Espiritu ang kumilos sa ating buhay. Hayaan natin na siya ang mangusap sa atin. Siya ang manguna sa atin. Ang banal na Espiritu ang patuloy na magbigay sa atin ng kaliwanagan, ng kapayapaan, ng karunungan. Everything. Walang imposible sa ating Diyos. Hallelujah. Ginagalang kita, banal na Espiritu. Gawin ang nais mo sa buhay ko. Nagpapakumbaba, panahanan mong lagi ang puso ko. Manatiling nakatuon sa'yo. Minsan pa ating awitin. Ginagalang kita, banal na Espiritu. Gawin ang nais mo sa buhay ko. Nagpapakumbaba, panahanan mong lagi ang puso ko. Manatiling nakatuon sa'yo. Banal na Espiritu, kailangan kita. Manatiling ka sa buhay ko. Gawin ang nais mo, banal na Espiritu. Itaas natin ating mga kamay. Minamahal kita, ikaw lamang, ngayon at kailanman. Banal na Espiritu, kailangan kita. Manatili ka sa buhay ko. Gawin ang nais mo, banal na Espiritu. Minamahal kita, ikaw lamang, ngayon at kailanman. Banal na Espiritu, kailangan kita. Manatili ka sa buhay ko. Gawin ang nais mo, banal na Espiritu. Minamahal kita, ikaw lamang, ngayon at kailanman. Banal na Espiritu, kailangan Siya nga po, banal na Espiritu. manatili. Puspusin niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Gawin O, kumilos ka sa aming mga buhay, O Diyos. banal na Espiritu. Minamahal kita, ikaw lamang, Ngayon at kailanman. Banal na Espiritu. banal na Espiritu. Kailangan kita. Manatili ka sa buhay ko. Gawin ang nais mo, banal na Espiritu. Hallelujah. Minamahal kita, ikaw lamang,
Patuloy ka kumilos sa aming mga buhay, O Diyos. Patuloy ka, Panginoon, O God, na manguna sa amin, O God. Tunay, O Diyos, wala kaming kakayahan, Panginoon, na ipamuhay, O Lord God, ang pagiging tunay na Kristiyano kung wala kayo, Banal na Espiritu. Holy Spirit, O God, empower us, O Lord God. Fill us with your presence, O Lord. Tunay, kayo lamang, O Diyos, ang kasapatan ng buhay. Kayo lamang, O Diyos, at wala nang iba. Lord, in you, we have everything. In you, O God, wala na kaming hahanapin pa, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa inyong presensya sa aming kalagitnaan. Thank you, Holy Spirit. Thank you for teaching us, O God. Thank you for giving us the wisdom and understanding, Panginoon, with your word. Truly, hindi namin kayang unawain ang iyong mga salita kung wala kayo na nagbibigay sa amin ng pang-unawa, Panginoon. Thank you. Thank you. Thank you for the joy. Thank you for the peace. Thank you for the love, O God. Thank you, Lord. Salamat, O Diyos. Patuloy ka pong manguna sa aming buhay. We don't know what will happen tomorrow, next week, next year, next decade in our lives. But you know, Panginoon, from the beginning to the end. Kaya naman, O Diyos, patuloy kami, Panginoon, sa inyo lamang mananalig, Panginoon. Lord, in you we put our trust, O God. We believe, O Lord God, that you will never leave us nor forsake us. Ano man ang aming kakaharapin, O Diyos, kayo ang aming kaagapay. Kayo ang aming kasangga. Kayo, Panginoon, ang magpapatatag sa amin. Salamat, O Diyos. We are more than conquerors because of you, Lord Jesus Christ, and your Holy Spirit. Thank you, Lord, for the lives of my brethren. Inuna nila ang kaharian ninyo, Panginoong Yesus. Thank you sa kanilang mga buhay. Lord, you know the situation of everyone, Panginoon. Ano man ang kinakaharap namin, O Diyos, lahat ay alam ninyo, Panginoong Yesus. Kaya naman, Panginoon, O God, may mga pangangailangang espiritual, pangangailangang kagalingan ng mga pisikal na pangangatawan. Kagalingan, O Diyos, maging espiritual na karamdaman. Lord, abutin niyo po sila, Panginoon. By your word alone, O God. In the name of Jesus, O God. Gagaling sila, Panginoon. In the name of Jesus. In the name of Jesus. At ganun din, Panginoon, sa pangangailangang pinansyal. Lord, we believe in your promise, O Lord God, that you've said, O Lord God, that you will supply all our needs according to your riches and glory in Christ Jesus, our Lord. Kaya Lord, we believe, O God, that you will sustain us sa lahat ng aming pangangailangan, O Diyos. Kayo ang kakatagpo, Panginoon, O God. Salamat, O Diyos. Salamat sa patuloy niyong pagkalinga sa amin, Panginoon. At kung meron mang kaguluhan sa aming mga isipan, Lord, you are our peace. You are our comfort, Panginoon, O God, with your Holy Spirit, Panginoon. Kaya salamat, O Diyos. Kaya, Panginoon, sa inyong presensya, may tunay na kapayapaan. Sa inyong presensya, may tunay na kagalakan. Sa inyong presensya, Panginoon, may tunay na pagsunod. Salamat, Panginoong Diyos. Thank you, Lord. Lord, salamat po, Panginoon. Kulang ang mga salita upang kami magpasalamat sa inyo, Diyos. Salamat. Salamat. Kayo may hawak ng aming buhay. Kayo may hawak ng aming bukas. We long to see you face to face. Oh, hallelujah. Lord, at Panginoon, we long to hear that phrase na sasabihin nyo sa amin, O God. Well done, good and faithful servant. Wow! Hallelujah! Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, Panginoong Yesus. Salamat, O God. Salamat. Salamat, Panginoong Yesus. Salamat. Napakabuti niyo, Panginoon. Salamat po. Pagpalain niyo po ang bawat isa, O Lord God, na narito. Even yung mga nasa online, mga mahal namin sa buhay na nasa abroad. Lord, pagpalain, ingatan niyo rin po sila, Panginoon, O Diyos.
We believe, O Lord God, that you will sustain them, you will protect them, Panginoon, O God, from any harm, O Lord God. Because we believe in you, O Lord, our great protector. Kaya salamat po, Diyos, even about sa amin nandito. At salamat din po, Panginoon, sa patuloy niyong pagpapala sa amin. Lord, hindi niyo kami pinagkukulang. Patuloy niyong pinagpapala ang aming mga pinagkakakitaan, O Lord. Aming mga trabaho, negosyo. Lord, all the resources, Panginoon, O God. Salamat. Salamat, Panginoon. Salamat. Kaya naman, O Diyos, narito po ang aming mga ikapo, ang aming mga handog, Panginoon. Aming pong inialay sa inyo, O Diyos, bilang pagmamahal namin sa inyo, Panginoon. Lord, we believe that we cannot outgive you, Panginoon Jesus. Sa inyo nagmula ang lahat ng ito, Panginoon. Tinitinan niyo lamang ang aming mga puso. Kaya naman, O Diyos, taos puso po namin pinagkakalob sa inyo ito, Panginoon. Ang mga kaloob at mga ikapo ay aming ibinabalik sa inyo, O Diyos. Sa inyo po ang lahat ng ito. Salamat po, pagpalain niyo po ang lahat ng ito, O Diyos, at patuloy kang kumilos manguna sa aming mga buhay. We believe, O Lord God, that you are our God, our omnipotent God. Thank you, Lord. Salamat po, all-powerful God. Thank you, Lord. At sa amin pong pansamantalawang paghiwa-hiwalay, ingatan niyo po ang pagsa sa amin, Panginoon. Panibagong linggo ang aming kakaharapin, O Diyos. Guard our hearts and our thoughts. And Lord God, tulungan niyo po kami, Panginoon, na magkaroon kami ng bunga ng banal na Espiritu. Kainahunan, pagpipigil sa sarili, Panginoon. Lord, pagtitiis, makita sa amin, Panginoon. Ang pag-ibig, kapayapaan, kagalakan, maging ang kabaitan, kaamuan, Panginoon o God, aming Ama. At katapatan. Salamat, O Diyos. Salamat sa inyong kabutihan. And Lord, as your servant, allow me to bless your people with the love of the Father, and the grace and mercy of our Lord Jesus Christ, and the continuous fellowship of the Holy Spirit be upon us today and always. And everybody will say, Amen and Amen. God bless you, mga kapatid. God bless you. Ayan po. And for our announcement, we have a worship audition po every third Saturday of the month. Ayan, sa mga pinagpala po ng Panginoon na may talento. Okay po. Yung mga tatay po muna daw ay pumunta po dito sa harapan. Mga tatay. Ayan, kay Brother Edwin po. Ayan. Magpipicture daw po. Ayan po. Magandang umaga po. Newcomer.